May mga teknolohiyang ginagawa para pagandahin ang mundo, pero may mga imbensyon din na sobrang delikado. Kaya mismong gobyerno ang nagdesisyong itago, limitahan o tuluyang ipagbawal ang paggamit nito. At ang mas nakakatakot, hindi lahat ng teknolohiyang ito ay nasa pelikula lang. May ilan dito, totoong ginawa, totoong gumana, at hanggang ngayon, posibleng patuloy na dinedevelop sa lihim. Isa sa pinaka-kontrobersyal na teknolohiya ay ang tinatawag na autonomous AI weapons o mas kilala bilang killer robots. Ito ay mga armas na kayang pumili ng target, magdesisyon at pumatay nang walang direktang utos ng tao. Gamit ang artificial intelligence, kaya nitong tukuyin kung sino ang kalaban base sa mukha, galaw o behavior. Sa ilang bansa, may mga eksperimento na kung saan ang drones ay kayang maghanap ng target ng kusa. Dahil dito, maraming international organizations ang nag-warning na kapag nawala ang kontrol sa ganitong armas, posibleng magdulot ito ng digmaan na wala ng human accountability. Dahil sa panganib na ito, may mga bansa at grupo na nananawagan na ipagbawal ang ganitong uri ng teknolohiya bago pa ito tuluyang kumalat. Pero hindi lang armas ang kinatatakutan ng mga gobyerno. May isa pang eksperimento na tinatawag na human genetic editing, partikular ang paggamit ng CRISPR technology. Ito ay teknolohiya na kayang baguhin ang mismong DNA ng tao. Noong 2018, isang scientist sa China ang nag-anunsyo na nakapag-edit siya ng genes ng 2 sanggol upang gawing immune sa HIV ang mga ito. Ang balitang ito ay nagdulot ng global outrage, hindi dahil imposible ito, kundi dahil posible pala talaga. Maraming eksperto ang natakot sa ideya na kapag naging normal ang ganitong teknolohiya, maaring dumating ang panahon na kayang piliin ng tao ang itsura, talino, at kakayahan ng magiging anak nila. Isang hakbang papunta sa tinatawag na designer babies. Dahil dito maraming bansa ang naglagay ng mahigpit na batas laban sa genetic modification ng tao. Ngunit may mas tahimik at mas malalim na teknolohiya na unti-unting binabantayan ngayon, ang mass surveillance AI. Ito ay sistema na kayang subaybayan ang galaw ng milyon-milyong tao gamit ang facial recognition, data tracking, at behavioral prediction. May ilang lugar sa mundo kung saan ang ganitong sistema ay ginagamit para bantayan ang populasyon, hulaan ang krimen bago pa mangyari, at kontrolin ang impormasyon. Sa isang banda, sinasabi ng gobyerno na nakakatulong ito para sa seguridad. Pero ayon sa maraming eksperto, kapag napunta sa maling kamay ang ganitong teknolohiya, maaari nitong tuluyang burahin ang privacy at kalayaan ng tao. At habang lumalalim ang development ng AI, may mga scientist na nagsasabing ang pinakadelikadong teknolohiya ay hindi pa natin lubos na nauunawaan. Ang posibilidad ng Artificial General Intelligence o AI na kayang mag-isip katulad ng tao o mas higit pa. May mga research group at tech companies na naniniwalang kailangang kontrolado at mabagal ang pag-develop nito. Dahil kung sakaling mawalan ng kontrol ang tao sa ganitong uri ng intelligence, maaring magdulot ito ng epekto na hindi na kayang balikan. Sa kasaysayan, maraming teknolohiya ang unang ginawa para tumulong sa sangkatauhan. Pero paulit-ulit din napatunayan na kapag ang kapangyarihan ay mas mabilis lumago kaysa sa moralidad at regulasyon, nagiging panganib ito. Ang tanong ngayon, hindi kung kayang gawin ng tao ang mga teknolohiyang ito. Ang tunay na tanong, handa ba ang mundo sa magiging resulta nito? Habang mas bumibilis ang pag-unlad ng agham at teknolohiya, mas lumalapit din tayo sa mga imbensyong kayang baguhin ang kinabukasan ng sangkatauhan, sa mabuti o sa mas nakakatakot na paraan. Kung gusto mong malaman ang mga lihim, katotohanan at mga teknolohiyang posibleng magbago sa mundo, siguraduhin mong nakasubscribe ka dahil sa susunod nating pag-uusapan, baka isa na naman itong teknolohiyang hindi dapat binubuo pero ginagawa pa rin.